Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, ang ganda po ng topic natin ngayon. Meron pong malaking mistake na nagagawa ang ilang tao po. Kaya po sila nawawalan ng pera kahit po dividend investing ang ginagamit po nilang style. Ano ba yung mistake na yan? Pag-uusapan po natin. Alright, let's go! Welcome back. Ayan, dividend investing's biggest mistake. Ayan, ang ganda po, no? Okay, so bago po natin umpisahan, pagbigyan niyo na po ako maiksing analogy lang po, no? Para maintindihan niyo po saan po tayo nagkakamali sa ating dividend investing, no? Konting analogy lang po, no? I was diagnosed with diabetes way back in 2010, 14 years ago, no? And pumunta po ako sa isang doktor para magkaroon po ako ng advice at mabigyan ako ng maintenance medicine. Alam ko na po pag diabetes, may maintenance medicine po yan, no? Okay, so pumunta ako ng doktor, ayan, no? Kaya lang may malaking problema po. Ano po yun? Sinunod ko po yung unang doktor na pinuntahan ko po, no? Sinunod ko po yung gamot na binigay niya na maintenance sa akin. And for many years, yun ang ininom ko po, no? And 10 years after, no? After 10 years po, yung former doctor ko po kasi cardiologist po yun. Expert po siya sa puso, hindi po sa diabetes. Later ko lang po nalaman, no? And later po, after 10 years, pumunta po ako sa isang endocrinologist. Yun pala. Tsaka ko lang nalaman sa kaibigan ko, endocrinologist pala ang specialist sa diabetes. At nung pumunta po ko dyan sa endo po niya na doktor, at nung pinakita ko po yung iniinom kong gamot, sinabihan niya po ko na hindi maganda yung isang gamot na iniinom ko sa diabetes. Imagine that, 10 taon ko nang iniinom yung gamot na yon. Doktor din na nagbigay sa akin ng gamot, pero hindi daw maganda yung iniinom kong gamot. In what way? Effective naman daw po yung gamot na iniinom ko, maganda naman daw po. Ang problema lang daw po, yung gamot po na yun, nakakababa nga ng sugar, hindi ka naman daw papayat, mahirap pong po mayat. Kaya pala hindi nagbabago yung timbang ko for how many years. And ang sabi ng endo po sa akin, being a diabetic, very important daw po na pumayat po ko para of course, lalo pa po mag-improve ang health ko at lalo mabawasan pa ang aking medication. Hanggang sa mag-reverse po ito, possibly pwede mag-reverse at makalaya po ako sa diabetes po to na type 2. At the point is po, no, ang point ko lang po, no, dito po sa mundo po natin ngayon, hindi mo pwedeng basta-basta sabihin na doktor. Marami pong klase ng doktor. At kung hindi po tama ang pinuntahan mong doktor doon sa kaso mo, sa sakit mo, malamang po magkakaproblema po. May problema po ang magiging resulta po. Biggest mistake in dividend investing na po tayo. So, feeling ko po nakukuha nyo na po ano po ang punto po natin. Ano po yung punto natin? Parehas lang din po sa dividend investing. No, sobrang dami pong tao ang naliligaw na landas kasi iniisip po natin ang dividend investing ay isang category lang. Isang simple term lang, isang dividend investing. Ang tawag natin sa rin natin, dividend investor. Pare-parehas sa tayong lahat at pare-parehas sa dividend investor. Hindi po ganun yun, parang doktor yun. Kaya iba nga po no? Albularyo, doktor na rin ang tawag nila sa sarili nila. So hindi po ganun, no? Yes, dividend investor ka. Pero dapat alam mo anong klase kang dividend investor. Ayun, maliwanag po ba? We have to understand nowadays, marami pong style na ang dividend investing. Malaki na po ang mundo. We are living in a complex modern world, no? At pag hindi po natin ma-identify kung anong klaseng dividend investor po tayo, maari pong yung result may problema. Hindi po tutugma sa atin yung resulta at hindi po maganda ang magiging resulta, no? Ang problema lang po kasi, no? Sa community po ng dividend investing, no? Ito po yung nauuso, no? Ang nauuso po kasi is we belong to one big category lang of dividend investor. Ano yung category na yan? Yung anak ng tinapa. Basta sino magbigay ng malaking dividends, doon tayo. Diyan tayo napupunta, diyan tayo nadadali. Kung saan malaki. Yun ang nagiging mantra natin.
Yun ang nagiging mentality natin at yun ang nagiging category ng maraming tao po sa atin. Kaya po may problema po dyan. Kasi marami na rin po nasusunog po dyan sa kakasunod po ng ganyan. Kung sino malaki, kung saan malaki, doon tayo. Marami rin po nasusunog po dyan. Marami po nag-feedback, no? Sa comment section ko po, in the past, no, na nasilaw daw po kasi sila sa malalaking dividends. No? And ngayon, marami po sa kanila ay nagsisisi po. Ayun. So, actually, ang advice po natin, no, accept that dividend investing ay hindi lang po isang style of investing, but it is a big family na may common attribute lang po. Ano yung common attribute? We seek out instrument. No? Sabihin na natin stock na po kung nasi stock market po ang channel po natin. No? We seek out stocks, no, that pays regular dividends at yung dividends hindi nagde-decline. Kung hindi niya na-maintain, dapat maintain or nag-i-increase pero hindi bumababa. Yun ang hinahanap natin at yun ang tinitira natin sa dividend investing kasi because such stocks, no, yung stocks na yun have good fundamentals, no. Regular dividends po kasi, no, pag nagbibigay ang isang company ng regular dividends, it is an evidence, no. Huwag ka muna masilaw sa pera. Kaya dividends, regular dividends, kasi evidence po yun na may magandang fundamental yung company. Ibig pong sabihin, yung business model niya, proven na maganda ang business model niya, no? At proven na kayang-kaya niya sumabay sa competition, no? May revenue siya, napatunayan na niya na kayang kumita, may earnings siya, may cash flow siya, kaya nakakapagbigay siya ng regular dividends. Yun ang tinitira po natin, no? And also, regular income feels good, no? Masarap sa pakiramdam po na may regular income kasi real cash po yan. Nakaka-motivate po talaga. Kahit ako nakakatanggap ako ng dividends yan, namomotivate ako. Masaya po makatanggap ng dividends, no? So, yun po ang hinahanap natin. Regular income and good fundamentals. Yun ang habol natin pag nagdi-dividend investing, no? Hindi lang basta-basta anak ng tinapa kung saan malaki. Tirahin natin. Hindi pwedeng ganon, no? Okay, you have to assess your situation. Ano pa yung goals mo sa buhay at ano pa stage in life. Hindi po tayo pare-parehas ng goals. Maniwala po kayo, hindi po tayo pare-parehas ng goals at hindi po tayo magkakapareho ng stage sa buhay, no? Marami pong factors and we have to identify at kailangan natin i-assess ang sarili po natin, no? Isa-isahin na po natin, no? Unang category na gusto ko sabihin sa inyo, unang category po ng dividend investor, yung mga retirees na po, yung mga na-retired na po, wala na pong income, mga thunders, yung malapit na sipain sa company dahil matanda na o retired na talaga, yun. Yan po, aminin po natin. Or yung iba po, nagkaroon po ng sakit, no? Nagkaroon ng injury at hindi na makapagtrabaho. So, they are forced to retire. So, mga retirees po. So, pag ganyan po, ang mga tao pong ganito, umaasa na po sa dividends para mabuhay. Yun po, no? So, pinili ang stocks, no? Kasi yung mga ito pong ganitong tao, no? Iba, nilagay sa stocks ibang pera na. Kasi, ang iniisip po nila sa stocks po kasi, no, yung dividends may chance na tumaas every year. So, kaya niya ma-cover yung inflation. So, yung mga retirees po, ibang retirees, yung part ng portfolio nila, nilalagay nila sa stocks as a hedge to inflation. Wala naman po problema. Kaya nga lang po, umaasa na po sa dividends para mabuhay. So, kailangan alam po ninyo kung anong klase ka ko. So, kung retired ka po, hindi na afford, no? Hindi afford na biglang bumaba ang dividends on certain years. Kasi pag bumaba ang dividends on certain years, hindi nakakain, hindi na magbabayad ng kuryente. Pwede ba? Hindi pwede yun. So, ito po talaga, kailangan yung bantay sa dividends po talaga, no? Dapat constant ang dividends and increasing, kung maaari increasing, no? So, pag ganyan po ang goal po ninyo, ganyan po talaga ang kailangan at situation po ninyo, i-adjust po ang style natin accordingly, no? Accept po natin na hindi po capital growth hindi po yumaman at hindi po capital growth ang goal po natin, but steady income above all. Kasi nga po, wala na po. Yan na po talaga eh. Yan na po ang barahan na dinil po sa atin ng pagkakataon. So, dapat po hindi natin masyadong tinitingnan ang fluctuation ng price sa market. Basta confident po tayo na dire-diretso ang dividends at matatanggap natin yung dividends. Noise na lang po yung price sa market basta nakikita pa rin natin maganda ang fundamentals. So focus tayo sa stability talaga ng dividends above all. At yung mga businesses po talaga na very, very, very resilient po, no? Yung mga tipong COVID insensitive, bumagyo, umulan, ganyan, hindi tinatamaan, no? Yung mga monopolies, duopolies, yung mga businesses na for all season, no?
kahit anong mangyari sa mundo, no, ay buhay na buhay na buhay po. Ano po yung mga yan? Halimbawa po, one category na kailangan mag-focus po bilang retired na po, mga utilities po. No? Guys, hindi po yayaman ang tao sa utilities pag nag-i-invest sa utilities. Hindi po masyadong exciting po yan. Hindi po lumilipad po ang utilities. No? It is a very, very, very boring stock. No? Kaya na pag sinabi pong utilities, matibay po yan, matatag po yan. Hindi po tutumba po yan. Yan po huling-huling tutumba. No? Before the government, ito ang huling-huling tutumba kasi lahat ng tao kailangan po ng kuryente, lahat ng tao kailangan uminom, no? Hindi, kailangan mo maligo araw-araw, ganun, no? So, umulan man, bumagyo, magka-COVID, whatever, kailangan po natin ang utility. So, laging kikita po yan. At hindi nga lang lilipad po sa stock market. At usually, ang mga ganyan mga utilities, may pagka-monopoly yan. Kung sino nakatoka dito, siya talaga lahat yan eh. Ganun, parang, halimbawa po, Meralco po, ito na po, ano na po natin, Meralco, just look at Meralco, no? Utility po talaga. So, tingnan nyo naman po ang dividends po nila. Very, very stable po talaga at matatag po yan. Monopoly po yan. Pwede ka ba magpakabit ng kuryente na hindi Meralco dito sa Metro Manila? Hindi pwede. Meralco talaga, doon ka talaga kakabit. So, ayun po, sigurado po talaga, napaka-stable, nakasandal ka talaga sa pader at yung dividends nila aasahan mo taon-taon. So dapat po, no, kung retirees po, very very heavy po tayo sa mga ganitong mga utilities. Example lang po at maghanap pa po kayo ng mga ibang ganyan na talagang super stable pero yun nga lang hindi magka-capital gains, no? O next category na po tayo. Kala nyo ganun na retirees lang. Hindi po. Ano po? Tamad. Ay, category din po yan. Wala pong masama sa tamad. O yung mga tao na walang time, wala pong problema. Halimbawa po, no, may kamag-anak po ako, may pinsan po ako, gusto niya mag-invest sa stock market, gusto niya i-try. So naglagay siya ng pera sa stock market, no, at nagpaturo siya sa akin, no. Pero alam ko na po, nag-usap kami, wala siyang interest talaga masyado sa stock market. Gusto lang niya maglagay ng pera. Walang problema kasi iba ang interest niya, no. May iba siyang gustong gawin sa buhay po niya. Walang problema, no. Marami po kasing gustong ganyan, gustong mag-invest pero walang time, no. Kaya yung iba siya dyan tamad lang, walang problema, no problem, no. Basta po mag-a-adjust ka sa style. Walang problema basta mag-a-adjust ka lang. No, hindi ba pwede na ito yung ganito ka tapos ibang style, magbabangga po yun. Hindi po pwede. Dapat adjust po tayo. So, ang ibig ko pong sabihin, kung tamad ka, wala kang time, no? So, wag ka pong magpo-portfolio na maliit, konti ang stocks mo. Halimbawa, 5 lang ang stocks mo, ang tapang mo. Patay ka dyan, napaka-aggressive mo. Tapos, puro malaki ang tinitiyang hinahanap mo. Tapos, ang konti-konti ng holdings mo, 5 stocks, ang tamad-tamad mo, hindi ka naman nag-aaral. Tapos ka po dyan, napaka-shallow ng research mo, tapos ka po dyan, no? So, and also po, pag tamad or wala kang time, i-accept mo na hindi ka mag-chase ng high returns. Hindi talaga high returns, hindi po realistic yan. Ayaw mo magbigay ng time, tapos gusto mo ang laki ng kikita mo, hindi po realistic po yan, no? Ang malalaking returns po ay reserved for those people na willing po magsunog ng kilay. Gusto po talaga mag-aral, magsunog talaga at bigyan ng malaking time itong investing na mag-analyze, mag-aral. Yan po, naka-reserve po sa kanila yung mga high returns. Of course, meron pong tinatawag na chamba. Pero of course, no, kung wala pong chamba, yan po talaga, no? Okay, no? So, since tamad or walang time, i-accept na po natin na average ang magiging ang performance ng ating portfolio. No problem. No problem. Kasi, ano ngayon kung average, nagagamit mo naman yung time mo sa ibang bagay na may interest ka. Halimbawa po yung kamag-anak ko nga pong ito nag-invest sa stocks, gustong-gusto niya magturo. Ayun, nagtuturo siya. Yun ang gusto niyang gawin eh. Tapos may profession pa siyang iba sa weekend. May iba siyang pinapractice. Go lang ng go, no? Yung kasi ang gusto mo, walang problema po yan. No, anong ibig po sabihin? Shortcut in na po natin, no? Kailangan po malaki ang portfolio mo po, no? Usually po, para lang po sa akin, no? Kung ini-imagine ko po kung may kaibigan po ko na tamad or wala pong time, ang masasabi ko po, dapat malaki ang portfolio mo, 30 to 50 stocks of dividend paying stocks. Ganun ang portfolio mo. Marami, ikakalat mo sa maraming stocks. Tamad ka nga eh. Para hindi ka na nag-a-analyze. Kumbaga, ihagis mo na sa lahat. Bato-bato sa langit, 30 to 50 na mga nagbibigay ng dividends, investan mo lahat, no? Kasi some will be winners and some will be losers. So what? No, everything will average out. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, average ang magiging returns niyo. Kasi yung winners and losers will cancel each other, no? Pero
lahat naman po yan, ang buong stock market naman, umaangat po kasi ang economy umaangat naman po every year, no? Everything, and then maganda pa rin po ang results po ninyo just as long as lagi po nating nire-reinvest ang ating dividends, no? Halimbawa po, no, huwag niyo po ako i-quote dito kasi dati matagal ko na nakita to, pero ang alam ko po, ang returns po ng PSEI TRI, no? Yung PSE index, no, na nire-reinvest yung dividends, no? Alam ko nagre-range yung return niya ng between 9 and 11%. Hindi ko alam kung pumapalo ng 12%. So anyways, no, to make the story short, laki pa rin po niyan. Okay pa rin po yan. Satisfactory po rin po yan kung every year, no, magko-compound ka ng 9 to 11%, no? Kasi nagre-invest ka ng dividends and 30 to 50 stocks. Very, very good, no? Salamat. Salamat sa Lord. Ganon, no? Okay, again, hindi po pwedeng tamad at walang time. Tapos ang tapang mo sobra. Sobrang tapang mo. Sobrang aggressive mo, no? So apply the style that suits you. Ayun, no? And last na category na didiscuss ko po, no? Yung mga taong gustong yumaman. Yung big time, no? May gusto talaga nila ng capital growth, no? May mga ganun tao no? Pero within the dividend investing realm pa rin, wala rin pong problema, no? So kung gusto mong yumaman, it is the opposite ng dinidiscuss natin kanina, no? Hindi pa pwedeng tamad ka. At hindi pwedeng hindi ka nagbibigay ng oras. Papaguhin mo style mo. Gusto mong yumaman, no? Pero ayaw mo mag-analyze, no? Hindi po nagtutugma ang style po ninyo, no? So you have to take investing seriously, no? Kasi hindi pwedeng magic. Hindi po magic ang dividend investing, no? Na pag ginamit mo ang dividend investing, basta yayaman ka. Hindi po ganun po yun, no? Sunog ka ng kilay. Research din po, no? Ganun po, no? Hindi pwede, at hindi rin po pwede malaki ang portfolio mo. Kasi pag malaki po ang portfolio mo, you will do average, no? Statistics na po ito. You will do average kung sobrang laki ng portfolio mo po, no? At halos you own the whole market. Hindi po pa pwede. Mag-average siya po naman. Kailangan po kasi, no, kung gusto mo yumaman, no, yun ang pangarap mo yun ang gusto mo sabi mo, yun ang goal mo. Kailangan creative ka, kailangan resourceful ka, kailangan unique ka, kailangan energetic ka, ganun. Hindi pwedeng gaya ka ng gaya, ganun. Kailangan may kakaiba sa'yo, ganun ganun po, no? Kasi gusto mo yumaman ganun Ang yumayaman ko konti lang. Karamihan tao average. So kailangan mag-stand out ka. Pag nag-stand out ka, kailangan marami kang qualities at ito ma-achieve mo lang ito kung masipag ka, no? Still, dividend investing pa rin ang guiding light mo, ang guide mo sa pag-invest mo kasi good fundamentals. No? But kailangan you go beyond that, no? Kasi yung dividends, no, i-combine mo, no? Combine yung nagbibigay ng dividends and of course yung stocks na nabili natin nagbibigay ng magandang dividends and also tumataas ang presyo niya sa market, may capital gains along the way. Ayan, no? So dividends plus capital gains equals big gains. Yan ang mga yumayaman po, no? Alright. And hindi po yan madali. You have to do more and you need to work very, very hard. Ayan, and we could add more categories po. Marami po tayong pwedeng i-add na categories po dito po sa dividend investing. Inumpisahan ko lang po para magkaroon po kayo ng idea. Umpisahan nyo na pong tanungin po ang sarili po ninyo. Ano na ang edad ko? Ano ang goal ko? Ano ang sitwasyon ko? Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang goal ko sa pag-invest ko sa stocks? Ano ba talaga ang gusto kong marating? Ano ba talaga? And then i-tweak po ninyo doon sa babagay po sa situation po ninyo. Ayun, recap, no? Anak ng pating, wag puro malaki, gano. Wag puro malaki, no? Alamin natin situation natin, goal, stages in life, and dividend invest is a big family tree of investing style and adjust your style accordingly. At hindi po ako professional, ano ba yun? Hindi po ako financial advisor at wala po akong any profession na related sa finance, no? So please do your own research before making any financial decision, no? Salamat po sa pakikinig po ninyo. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan tayo sa comment section. To God be the glory. Salamat sa Lord for another video. God bless po sa inyong lahat. Happy investing, guys. Bye-bye.